Magandang araw mga kaibigan. Nako mga kaibigan, mainit itong pag-uusapan natin. Sara Duterte, nangangatog sa takot, mga kaalyado sa Senado, babaligtad. At Kong Luistro, bineltahan si Sara, ulo. Grabe mga kaibigan, matapos magdeklara ni BP Sara na tatakbo siya sa pagkapangulo, which is obvious naman at hindi na tayo nagulat doon, abay brilliant moves daw. Ang talagang manang-mana sa kanyang ama na magaling pagdating sa kanyang political strategy. Pero ang katotohanan, mahirap ng lamangan, lalo pat lantaran ang pagiging garapalan. Malakas daw si Sara, kaya panigurado babaligtad ang Kamara at malabo ang impeachment. Kahit daw umabot daw ito sa Senado, malamang mababasura ito. Kaya naman, heto ang buwelta sa mga nag-iilusyon at sa kanilang ambisyosang idol Sara na maging Pangulo. Abangan nyo po yan mga kaibigan, talagang diretsahang sagot. Kaya pala, double time ang kampo ni BP Sara sa pagpapakalat ng mga matitinding propaganda. Pero bagong lahat, pakilike muna ating video, pakishare na din po at subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin na po muna natin ito mga kaibigan. Sinasabi kasi ng grupo ni Sara Duterte, napaka-brilliant daw ng kanyang galaw. Itong ginawa ng ating Vice Presidente na maagang pagdeklara na tatakbo bilang the next president. Sagot naman po ng ating mga kababayan dito nga sa naging galaw ni Sara Duterte na which is brilliant moves daw. Abay eto mga kaibigan, yan. Palusot. Palusot kasi takot. Takot sa impeachment at iba pang kaso. Gustong takot-takutin ng Kongreso at Senado na siya ay tatakbo sa pagkapangulo. Yan daw umano ang plano nitong si Sara Duterte. Dahil pag nanalo, babalikan at gagantihan lahat ng kontrapartido. Di ba? Yung gustong iparating daw dito mga kaibigan ni Sara Duterte sa mga congressmen at mga senador, wag silang pipirma sa impeachment dahil daw baka after 2 years, siya na ang susunod na Pangulo. Ganon mga kaibigan, ganon na talaga ang pagiging ambisyosa. Kaya naman, totoo nga ba na aatras na ang Kamara at Senado dahil sa maagang pagdeklara ng ating Vice Presidente? Heto mga kaibigan, real talk malala galing kay former Secretary Ronald Llamas. At abangan nyo din mamaya mga kaibigan, etong si Attorney Barry at saka si Congresswoman Luistro. Unahin muna natin to. Tingin ko sa Justice Committee, papasayan in form and substance. Yes. Itong impeachment ni Vice President Sara. Tingin ko sa plenary, Kongreso, may tsansa na yan ay pumasa. Hindi yung 260 na pumirma last year, pero yung 1/3, yung 105, 106, tingin ko yun ay kayang maabot. At doon siya kinakabahan. Kaya piniframe niya ito, dinidikit niya sa impeachment. At ikatlo, sa Senado, tingin ko dun yung major battle. Dahil dun kasi kinakailangan 2/3. Kaya tingin ko dun medyo intense ang negosasyon. Ang sinasabi ng mga senador ay walang kinalaman yung dynamics sa Senado dito sa impeachment, no? Pero in the real world, again, ay medyo hindi totoo 'yon, no? Halimbawa, posible na mga miyembro ng minority ay kinakausap na para dyan sa impeachment. No? Siyempre, quid pro quo yan. Ano ba ang iyong pressure point? Ano ba ang iyong gusto? Kaya magugulat ka, medyo in spite dun sa napakaraming expose, napakaraming testigo, napakaraming state witness, laban sa mga ilang senador, ay parang wala pang nangyayari doon sa mga kaso nila. Parang tahimik yung mga senador na yan, no? Na dati ay ang laki ng possibility na makasuhan. Hindi ako magugulat na yan ay bahagi ng negosasyon para sa impeachment. Dahil kailangan ng at least 16 para bumoto sa impeachment. Doon yung magiging major battle dito sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. So, hindi kasiguraduhan yan eh. Lalo na kung matuloy ang impeachment, hindi natin alam kung ano yung lalabas ng mga ebidensya. Halimbawa, yung kanyang bank account na posibleng mabuksan in relation sa plunder case niya sa ombudsman at saka yung in relation sa impeachment ay pwedeng maging game changer. No, so marami pang pwedeng mangyari na pwedeng tamaan yung kanyang high ratings for now.
Peking survey kasi mga kaibigan, 'di ba? Galing dun kaya mataas yung rating. Peking survey, oo, na pumapabor kay Sara Duterte. Hindi po ba? Pero alam naman natin mga kaibigan na ng mga maraming nagsasabi din nito ng mga political analysts na etong impeachment ay laging 90% politics, 'di ba? Tapos 10% batas, 'di ba? Kung ang majority mga kaibigan ay totoo, kung totoo na nakikipag-ugnayan sila sa minority, ibig sabihin, sinusubukan nilang makuha ang kailangang 16 na boto o 2/3 ng Senado para makonvict itong si Sara Duterte. Which is ang ganda, di po ba? Kaya yung terminong ginamit dito mga kaibigan ni Secretary Ronald Llamas na quid pro quo na sinasabi na ito po ay palitan ng negosasyon na nagaganap po ito sa likod ng Senado. Kaya nga, ang impeachment mga kaibigan, di na tayo magtataka. Numbers game talaga yan. Ang bawat boto ay may presyo. O, totoo naman, di ba mga kaibigan? Hindi naman lahat laging pere. Madalas dyan, kapangyarihan. O, totoo naman, di po ba? Proteksyon. At syempre, posisyon, di po ba? Tulad kay Escudero. Ngayon mga kaibigan, wag na po tayo magtaka. Kung bakit yung ibang senador ay puro absuelto. O, di ba? Kitang-kita nyo naman siguro yan kung ano nangyayari kay Escudero. Pero hindi natin sinasabi na baka si Escudero bumaliktad. Kaya nga mga kaibigan double time ang propaganda sa kampo ni Vice Presidente Sara Duterte na siya daw ay malakas. Oo, di ba? At nakakatakot. Di ba? Para wag siyang tuluyan mga kaibigan na ma-impeach. Tulad nga siyang sinasabi ni Attorney Barry, parang nananakot sa kamera. Oo, na wag siyang tuluyang ma-impeach at mapigilang maipakita sa taong bayan ang mga matitinding ebidensya. Pakinggan po natin to. I think that it's that more than anything else, yung timing ngayon was deliberately chosen to serve as a reminder sa mga kongresista na, oy, baka in 2.5 years, ako na ang presidente nyo, ha? Kaya medyo mag-ingat-ingat kayo sa mga magiging actuations nyo dito sa impeachment. It's actually less about the votes. Kasi, the votes might come or they might not, depending on how things play out sa committee or sa House. But it's about sino yung magmamatapang at the committee level to actually push for, let's say, yung paglalabas ng ebidensya or yung paglalabas ng mga damaging na mga allegations against the Vice President in the same way na nangyari yan during the Quadcom hearings almost more than a year ago, diba? Late 2024 hanggang early 2025, just before she was actually impeached by the House. Kung maalala natin, nung panahon na yun, halos nagkakandara pa yung mga congressman para makaguhit diba? To make their points, to put on record yung mga iba't ibang mga ebidensya na gusto nilang introduce. I think more than anything else, yung pagpili ng declaration ngayon on the eve of when the House is supposed to do its committee hearings on the impeachment. Gaya sinabi ko kanina, hindi naman surprise na I mean, everybody is expecting her to run for president kahit na hindi niya i-declare outwardly. So I think that in terms of ano yung mawawala sa kanila, by giving up the the mystery kung tatakbo ba o hindi. I think na naman yun, very minimal siguro sa tingin nila dahil everybody's really expecting her to declare at some point. And the more immediate concern para sa kanila, if I was in their camp, would be ano ang lalabas dito sa impeachment proceedings at the level of the House. Ano yung mga ebidensya kasi you have to remember, dun sa huling impeachment, the public never got to see any of the evidence. Dahil sa House, dinaan sa 1/3 vote, express, diretso kagad sa Senate. And in the Senate, dinribol ni Chis Escudero hanggang lumabas yung Supreme Court decision, so we never actually saw a trial. So this will be, if ever, the first opportunity whereby a lot of the substance of the allegations against her will actually be presented before the public. So if I were them, I would be most worried about that. Ano yung laman na yon? Will that be damaging? Will that affect yung aking standing? So very, very crucial na meron kang ganitong paalala to remind yung mga congressmen na, di ba, huwag naman kayo masyadong aggressive dahil maaalala namin yung mga taong naging aggressive sa amin sa panahong ito when
it's our turn 2 years from now. Or at least, I think that's the intention behind yung move na ito. So malinaw mga kaibigan, no, na parang isang political hostage taking, no? Ang pag-anunsyo ni Sara Duterte na tatakbo siya sa pagkapangulo sa 2028, 'di ba? Hindi man direkta mga kaibigan, pero parang tinatapik ka, no? Na isang babala sa mga congressman. Itong pagdeklara ni Sara. Parang sinasabi niya na huwag niyo akong kalabanin sa ngayon dahil ako ang boss sa susunod. Ganon mga kaibigan. Sinusubukan siguro mga kaibigan ng ating vice presidente na tinitignan niya kung sino yung mga babaliktad. Diba? At siguro tinitignan niya din dito kung sino yung mga matatakot, di ba? Pero ang tanong dito mga kaibigan, ang malaking tanong, matatakot ba ang Kamara at Senado dito sa mga pakulo ni Sara Duterte? Lalong-lalo na ang isang Congresswoman, Luistro, matatakot ba siya sa mga naging pronouncement ni Sara Duterte? Well, tignan natin mga kaibigan. So regardless of the consequence of the pronouncement of the Vice President kahapon, and regardless of the motive of the complainants behind this four impeachment complaints already, di ba? Ang iniisip lang namin sa Justice Committee is for us to be able to do our duty in as far as the determination of probable cause supporting the impeachment complaint is concerned. So I anticipate na ito lahat ay ma-refer sa Justice Committee. Nako. So the proper time when to file an answer will be after the determination of form and substance. Doon tayo sa step 3. Whatever will be the decision of the Justice Committee, isusulat namin yan sa committee report, ifo-forward sa plenary, which will be subject to the vote of at least 1/3 of all Okay. the members of the House. Malinaw naman mga kaibigan, 'di ba, yung stand dito ni Kong Luistro? Yan ba yung takot? 'Di ba? Malinaw na talagang walang atrasan, tuloy ang impeachment ni VP Sara Duterte. Sa wakas mga kaibigan, makikita na natin yung mga ebidensya. Yan ang gusto natin kay Kong Luistro walang atrasan, trabaho lang. Tulad ni Senate President Soto, 'di ba? Trabaho lang. Hindi magiging eskodero na dinidribble yung impeachment, 'di ba? Tapos iniiba yung ibig sabihin ng forthwith. Kaya imbis matakot ang mga congressman kay Sara Duterte, abay ituloy ang impeachment. Tapos ipakita ang mga matitinding ebidensya. Sa ganitong paraan mga kaibigan, talagang ma-appreciate ng taong bayan, di ba? Bumoto sila ayon sa ebidensya, di ba? Hindi yung pananakot ni Sara yung iniisip nila at inaatupag. Ay nako talaga Kaya naman itong galawan ni Sara Duterte, desperado. Brilliant moves daw. Baka desperate moves, 'di ba? Para makaligtas sa kanilang kabalbalan, di po ba? Kaya tama po yung sinasabi ni former Secretary Ronald Llamas, kung si Sara may ganitong estratehiya, gustong gantihan lahat ng mga kalaban, mga pananakot niya. Yun ang sinasabi ng mga analyst, di po ba? Abay hindi naman po tanga ang administrasyong Marcos dahil meron ding usapan na nangyayari, di ba, sa likod ng saradong pinto ng Kamara at Senado. Di ba? Tapos baka nga si Bato mga kaibigan at si Bongo bumaliktad. Oo mga kaibigan, baka bumaliktad tong dalawang to. Bakit? May banta ng arrest warrant galing ICC. Anong sabi ni Pangulong Marcos? Nag-abiso na sa kanila, huwag magtago. Harapin ng kaso. Kaya kung gusto ni Bongo na makalusot, abay i-convict niya si Sara, di po ba? Bakit? Dahil ang gobyerno po ni Pangulong Marcos ang may hawak ng susi kung papayagan ba niya ang Interpol na arestuhin itong dalawang ito. Di po ba? Ginawa na nga yan sa pinaka-amo nila di ba, si Tatay Digong? Ano sabi nila? Mahina ang presidente, lame duck. Mga kaibigan, tandaan natin kahit pagbalibaligtarin, panahon ni Pangulong Marcos nakulong yung kanilang Tatay Digong. Di po ba? Tapos si Bato naman, bagamat siya yung pinaka-loyal mga kaibigan, di ba, dito sa mga Duterte ally. Kung ang tanging paraan mga kaibigan para hindi siya ma-extradite, bumoto na lang siya laban kay Sara Duterte. Dapat manawagan na siya na i-impeach at i-convict ang kanilang dating amo. Dapat ganun na mga kaibigan, di ba? Kaya nga, di ba, yung mga ibang senador sinasabi,
hindi pwedeng biglang damputin ng ICC sina Bongo at Bato. Baka yun na mga kaibigan. Kasama na ito sa mga negosasyon na nangyayari. Na gusto nilang i-impeach si Sara Duterte at i-convict. Pero mga kaibigan, naiintindihan ko po kayo. Ganun din yung feeling na hindi nyo sinasabi na may moral dilemma. Alam na alam po natin yan na syempre, nasasakripisyo yung prinsipyo ng ibang mga politiko, di po ba, sa pananaw na ito. Pero ganun talaga mga kaibigan, usapang politika, lalo na't impeachment po ito. Kaya nga maganda yung sinabi ni Kong Luistro mga kaibigan, di po ba? Tuloy ang impeachment. Ipakita ang ebidensya. Taong bayan na lang ang huhusga. Kaya nga mga kaibigan, magiging critical itong mga susunod na araw. Kung hindi mare-refer ang impeachment ni Sara Duterte ng Committee on Rules sa plenaryo, ibig sabihin, tumalab ang takot na itinanim ni Sara Duterte. Pero kung uusad ito, tulad ng sinasabi naman ni Kong Luistro, abay talagang kabahan na po si Sara Duterte. Talagang makikita ng buong mundo yung mga matitinding ebidensya. Di ba? At tumalab naman yung boses ng taong bayan. So mga kaibigan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan, huwag niyong kalimutan i-like at i-share itong mga videos. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.